Noong unang beses kong narinig ang balita, parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ikaw, Maria, magpapakasal sa anak ng kaibigan ni Papa, sabi ni Mama habang nakaupo kami sa maliit na hapagkainan ng aming bahay. Nabitawan ko ang kutsara at tinidor. Ang mga salitang iyon ay parang mga punglo na sumapol sa aking puso. Pilit kong ipinapakita ang tapang sa aking mga mata. Kahit na sa loob ko'y may unos na hindi ko kayang pigilan. Ito ang desisyon ng pamilya. Hindi ko na mababago. Paano ko sasabihin na may mahal na akong iba? Si Daniel, na halos 5 taon ko nang kasama sa bawat saya at luha. Hindi ba pwedeng pag-isipan muna, Ma? Tanong ko, sa boses na halos pabulong. Pero alam kong hindi pwede. Matagal nang napagkasunduan ang kasal na ito. Isang kasunduan na hindi ko alam na bahagi ako. Ang mga araw na sumunod ay tila walang kulay. Parang ang bawat hakbang ko'y papalapit sa isang bangin na hindi ko alam kung paano tatawirin. Si Daniel, ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay, ay wala ring kaalam-alam sa sitwasyon. Paano ko siya haharapin? Paano ko siya sasabihing hindi ko na siya pwedeng mahalin? Isang gabi, naglakas loob akong makipagkita kay Daniel sa paborito naming tambayan sa tabi ng lawa. Ang lugar na iyon ay punong-puno ng mga alaala. Mula sa unang halik hanggang sa mga pangako ng walang hanggan. Naghihintay siya sa ilalim ng malaking puno. Nakangiti habang nakatingin sa mga bituin. Maria, may problema ba? Tanong niya nang mapansin ang lungkot sa aking mga mata. Hinawakan niya ang aking mga kamay at naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Pero paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan? Danny, sambit ko. Halos hindi matukoy ang aking boses sa dami ng emosyon. Kailangan na nating maghiwalay. Natigilan siya. Ang saya sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito at sakit. Bakit? May nagawa ba akong mali? Umiling ako. Luha ang tanging sagot ko. Ito'y para sa pamilya ko. Kailangan kong magpakasal sa iba. Hindi siya makapaniwala. Kitang-kita ko ang pagdurog ng kanyang puso sa kanyang mga mata. Hindi kita iiwan, Maria. Lalaban tayo. Ngunit alam naming pareho na hindi iyon posible. Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na tumatarak sa aking kaluluwa. Ang tanging magagawa ko ay yakapin siya ng mahigpit. Sa huling pagkakataon, ang gabing iyon ay tila walang hanggan, puno ng tahimik na pagluha at pamamaalam. Hinayaan kong manatili sa aking alaala ang kanyang boses, ang kanyang haplos, ang kanyang pagmamahal. Ngunit alam kong simula ng bukas, kailangan ko nang magising sa isang bagong realidad. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Ang mga dingding ay tila nagmamasid. Alam ang aking lihim. Pasado 12:00 na ng gabi nang marinig kong may kumatok sa pinto. Malakas, puno ng pagmamadali. Sa pagdungaw ko sa bintana, bumungad sa akin ang isang pamilyar na figura. Si Daniel, basa sa ulan, may hawak na isang sulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng aking puso. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang paghingi ng pagkakataon. Ngunit sa pagbukas ko ng pinto, isang boses mula sa likuran ang pumukaw sa akin. Anak, may kailangan kang malaman. Pagkatapos ng kasal, unti-unti kong sinubukan ang makisama kay Daniel. Siya ang lalaking pinili ng aking mga magulang para sa akin. Isang taong hindi ko lubos na kilala. Samantalang si Leo, ang taong tunay kong minamahal, ay nanatiling isang alaala na pilit kong inuusog sa gilid ng aking isipan. Ang aming bahay ni Daniel ay puno ng mga gamit na bago, mga palamuti na nagpapakita ng aming bagong simula. Ngunit sa kabila nito, pakiramdam ko'y nanatili akong dayuhan sa sariling tahanan. Sa bawat araw na lumilipas,
Naging malinaw sa akin na si Daniel ay may mabuting puso. Ginagawa niya ang lahat upang mapaginhawa ang aming sitwasyon at makabuo ng koneksyon. Madalas kaming mag-usap at kahit papaano'y nagkakaroon kami ng pagkakaintindihan. Subalit, sa tuwing kami magkasama, lagi kong naiisip si Leo. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangako, at ang mga araw na kami magkasama. Ang damdaming iyon ay hindi ko maalis kahit anong pilit kong gawin. Isang gabi, habang kaming pinaghapunan ni Daniel, bigla siyang nagtanong, "Mayroon ba tayong dapat pag-usapan, Amanda?" Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong ramdam niya ang distansya sa pagitan namin, ang kawalan ng tunay na koneksyon. Tumingin ako sa kanya at nginitian siya. Nag-iisip na baka ito na ang oras para ipahayag ang katotohanan. Ngunit sa huli, pinili kong itago ang aking lihim. "Pagod lang ako," sagot ko. Pilit nang umiti. Hindi ko pa kayang sabihin sa kanya. Hindi ko pa kayang sirain ang kanyang puso. Sa kabila ng aking pagtatago, unti-unti kong natutunan na may mga bagay na hindi mo maaaring itago magpakailanman. Isang araw, habang naglalakad kami ni Daniel sa parke, bigla kong nakita si Leo mula sa malayo. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng halo-halong damdamin. Kasiyahan na may halong pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ni Daniel. Habang papalapit si Leo, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng damdamin. "Amanda," tawag niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit at pag-asa. Alam kong hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong klaseng tagpo. Ngunit ang puso ko'y nagwawala sa kaba at saya. Si Daniel naman ay tahimik na nakatingin sa amin. Tila nagtataka sa nangyayari. "Leo, anong ginagawa mo rito?" Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kontrol sa aking damdamin. Lumapit siya sa akin, at ako'y nag-alinlangan kung paano haharapin ang sitwasyon. Alam kong naririto si Daniel, at hindi ito tamang oras para sa mga bagay na hindi ko pa naisasalaysay sa kanya. "May kailangan akong sabihin sa'yo, Amanda," sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa likod ng kanyang mga mata ay may nakatagong pag-asa, na parang mayroong mahalaga siyang balita na hindi ko pa alam. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang tensyon sa hangin, ang mga sandaling tila nag-aantay ng isang pagsabog. Habang ang mga tao sa paligid namin ay patuloy sa kanilang sariling gawain, tila kami nasa isang bula ng damdamin at pag-aalala. Si Daniel ay nanatiling tahimik. Halata sa kanyang mukha ang pag-iisip sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang sitwasyon. Ang aking puso ay naguguluhan sa pagitan ng responsibilidad at tunay na damdamin. Maya-maya pa, nagsalita si Leo nang may kagalakan sa kanyang tinig. "Amanda, mayroon akong magandang balita. Natanggap na ako sa trabaho sa ibang bansa at gusto kong sumama ka sa akin." Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang pagmamahal na minsan naming ibinahagi ay buhay na buhay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang mundo ko'y tila bumagsak. Ang alok ni Leo ay isang pangarap. Isang pangarap na matagal ko nang inaasam. Ngunit, si Daniel ay naririto. At ako'y nakatali sa isang responsibilidad na hindi ko basta-basta pwedeng talikuran. Ang mga mata ni Daniel ay puno ng tanong. Ang kanyang mukha ay nagtataka sa sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang aking puso ay nasa gitna ng dalawang mundo. Ang pagmamahal na tunay kong nararamdaman at ang responsibilidad na aking pinili. Habang nakatingin ako kay Leo, naramdaman ko ang mga luha na nagbabadya sa aking mga mata. Sa likod ng aking isipan, alam kong kailangan kong pumili. Ngunit paano nga ba? Paano ko maiiwasang masaktan ng isa sa kanila?
Habang naglalaban ang aking kalooban, naisip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na matagal ko nang nakakubli. Isang lihim na maaaring tuluyang bumago sa aming mga buhay. Ngunit sapat na ba ang lakas ng loob ko upang sabihin ito? Sa gitna ng aking pag-aalinlangan, narinig ko ang tinig ni Daniel. "Amanda," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kalmadong determinasyon. "Alam ko kung gaano mo siya kamahal. Ngunit may isang bagay na dapat mong malaman." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano kaya ang lihim na iyon?" Sa puntong iyon, ang aking mundo ay tila naghintay sa susunod na mangyayari, na parang ang bawat sandali ay puno ng hindi inaasahan. Sa gitna ng pag-aagawan ng damdamin at responsibilidad, naramdaman ko ang isang bagong simula na nagbabanta sa likod ng aming mga desisyon. Pagkatapos ng aming engkwentro ni Miguel sa hardin, tila ba nagising ang aking puso sa isang pagnanasa na matagal nang pinipigil. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Ngunit bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa bawat hakbang ko pabalik sa loob ng bahay, ang mga salita niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isip. Handa akong maghintay. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kislap ng mga bituin, hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Kasama ko si Daniel, ang lalaking itinakda para sa akin. Ngunit ang puso ko'y naninibugho para sa iba. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad nang hawakan niya ang aking kamay. Napansin niyang nagbago ang aking mood, kaya tinanong niya ako, "May problema ba?" Ngumiti ako, isang ngiti ng pagkukunwari. "Wala, pagod lang siguro ako," sagot ko. Tinitigan niya ako, tila ba sinisiyasat ang tunay na damdamin ko, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa mga sumunod na araw, abala kami ni Daniel sa pag-aayos ng mga detalye para sa kasal. Bagamat maayos ang aming samahan, ramdam ko ang kawalan ng init sa aming ugnayan. Para kaming dalawang estranghero na nagkukunwaring magkakilala. Inisip ko, marahil ay ganito talaga ang buhay na pinili ko. Isang sakripisyo para sa pamilya, para sa kapakanan ng lahat. Ngunit sa kabila ng aking mga pagsisikap na kalimutan si Miguel, patuloy siyang bumabalik sa aking isip. Ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan, ang kanyang mga ngiti, at ang kanyang mga pangako. Hindi ko maikakaila na sa bawat pagkakataon na magkasama kami ni Daniel, hinahanap-hanap ko ang presensya ni Miguel. Isang linggo bago ang kasal, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkita kami ni Miguel sa isang kapehan. Nagulat ako nang makita siya, ngunit hindi ko maitago ang saya sa aking mga mata. "Hindi ko akalain na makikita kita rito," sabi ko. Ngumiti siya, ang ngiti na palaging nagbibigay sa akin ng kapanatagan. "May mga bagay na hindi mo inaasahan, tulad ng pag-ibig," sagot niya. Nagsimula kaming mag-usap, at sa bawat sandali, nararamdaman kong lumalalim ang aming koneksyon. Parang bumalik kami sa mga panahong kami pa ang magkasama, puno ng saya at pag-asa. Habang nag-uusap kami, hindi ko namalayan ng oras. Ngunit kailangan kong umalis. "Miguel, kailangan ko nang bumalik," paalam ko. Hinawakan niya ang aking kamay, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang damdamin na pilit niyang itinatago. "Alam kong malapit na ang araw ng kasal mo. Ngunit tandaan mo, nandito lang ako." Napabuntong hininga ako. "Miguel, alam mong mahalaga ito para sa pamilya ko." "Oo, alam ko. Pero sana matutunan mong pakinggan ang tunay mong damdamin." Pag-alis ko sa kapehan, dala-dala ko ang kanyang mga salita. Ano nga ba ang tunay kong nararamdaman? Sa mga sumunod na araw, pilit kong hinahanap ang sagot. Hanggang sa dumating ang gabi bago ang kasal. Nagising ako sa isang pangarap. Isang pangarap na kasama si Miguel. Naramdaman ko ang kanyang yakap, ang kanyang halik,
at ang kanyang pagmamahal. Ngunit pagmulat ko ng mata, si Daniel ang nasa tabi ko. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang puso ko'y hindi kay Daniel. Ngunit paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Sa pamilya ko? Sa lahat? Habang naglalakad ako papunta sa balkonahe, nakaramdam ako ng kaba sa aking dibdib. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung masira ang lahat dahil sa damdamin kong hindi ko kayang kontrolin? Bigla kong narinig ang boses ni Daniel mula sa likuran. "Mahal mo ba talaga ako?" tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Napatingin ako sa kanya, puno ng pagsisisi. "Daniel, patawad. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Ngunit..." Bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang tawag mula sa ospital. Si Miguel, ang lalaking mahal ko, ay naaksidente. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Hindi alintana ang mga tanong ni Daniel. Patungo ako sa ospital, puno ng takot at pag-aalala. Ano ang nangyari kay Miguel? Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang alingaw-ngaw ng pag-ibig na hindi ko maiwan. Sa pagdating ko sa ospital, nakita ko ang kanyang pamilya, umiiyak, nag-aalala. At doon ko napagtanto sa aking mga mata na ang pag-ibig ko kay Miguel ay hindi maitatanggi. Habang hinihintay ko ang balita mula sa doktor, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ito na ba ang pagkakataon para sundan ang tunay kong damdamin? Ngunit paano kung huli na ang lahat? Sa pagbukas ng pinto ng operating room, isang doktor ang lumabas. Dala ang balita na magbabago sa aking buhay. Sa mga araw na lumipas, tila isang malalim na bangin ang namamagitan sa akin at sa aking damdamin. Sa kabila ng mga ngiti at tawa na ipinapakita ko sa mga tao, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon kong pumayag sa kasal na ito. Ang bawat hakbang patungo sa altar ay tila pasulong sa isang mundong puno ng tanong at pag-aalinlangan. Si Adrian, ang lalaking magiging kabiyak ko, ay magalang at mabait. Sa kabila ng kanyang malamig na panlabas, pinilit niyang ipakita sa akin ang kanyang tunay na sarili. Alam kong may pagmamahal siyang handog. Ngunit ang puso ko'y nananatiling nakapako sa nakaraan. Sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama, sinisikap kong ipakita sa kanya na kaya kong maging mabuting asawa. Ngunit sa loob-loob ko'y naglalaban ang konsensya at damdamin. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa veranda ng bahay nila Adrian, hindi ko mapigilang maalala si Marco. Ang lalaking tunay kong minamahal, ang kanyang mga mata na tila nangungusap, ang mga yakap na nagbigay sa akin ng kapanatagan, ang mga pangakong binitiwan namin sa ilalim ng mga tala. Paano ko nga ba makakalimutan? Sa bawat pag-iwas ko sa kanyang alaala, lalo itong nagiging matingkad. Malamig ang hangin ng gabing iyon, at kasama ng mga bituin, bumalik ang mga alaala ng nakaraan. "Mahalaga ka sa akin, Isabel," sabi ni Adrian, habang nakatitig siya sa malayo. Tila may hinahanap sa kalangitan. "Alam kong hindi naging madali para sa iyo ang lahat ng ito." Umiling ako, pilit nang umingiti. "Alam kong ginagawa mo ang lahat para maging maayos tayo." "Salamat, Adrian." Ngunit kahit na gaano pa karami ang pasasalamat ko, alam kong may kulang pa rin. Paano mo nga ba pupunuin ang agwat na dulot ng puso? Paano mo nga ba papalitan ang damdamin na hindi mo kayang ipilit? Sa paglipas ng mga araw, dumating ang oras na kailangan naming ayusin ang mga detalye ng kasal. Habang abala ang lahat sa paghahanda, ang mga magulang ko'y tila ba nakahinga na ng maluwag. Ang kanilang mga ngiti ay tila ba sinasabi sa akin na tama ang naging desisyon ko. Ngunit sa kabila ng kanilang saya, alam kong may bahagi ng puso ko ang nagtatago ng lungkot. Isang linggo bago ang kasal, nagpasya akong pumunta sa simbahan
kung saan kami ikakasal. Gusto kong hanapin ang sagot sa tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan. Sa loob ng simbahan, nakita ko si Marco. Hindi ko inaasahan ang kanyang presensya. Ang kanyang mga mata, puno ng lungkot at pag-asa, ay tila ba nakikipag-usap sa akin. Isabel, mahinang sabi niya, puno ng damdamin. Alam kong hindi ito ang tamang oras. Pero hindi ko kayang palampasin ang pagkakataon. Mahal kita. Hindi mo ba ako kayang mahalin pabalik? Napatigil ako. Hindi makapagsalita. Sa mga mata niya, nakita ko ang hinanakit at ang pag-asang matagal ko nang iniiwasan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Bigla ang nagising ang damdaming pilit kong ikinukulong. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad ko sa pamilya. Ang obligasyong aking tinanggap. Marco, hindi ko alam. Sagot ko. Pilit na pinapanatili ang aking composure. Alam kong mahal kita, pero may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Nagpatuloy siya, puno ng pakiusap. Isabel, hindi pa huli ang lahat. Sabihin mong hindi mo itutuloy ang kasal. Napipiliin mo akong mahalin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa aking puso. Ngunit kasabay nito'y ang takot na baka magkamali ako sa aking desisyon. Ang aking isip ay tila gulo. Hindi malaman kung ano ang pipiliin. Sa puntong iyon, narinig ko ang mga yapak ni Adrian papasok ng simbahan. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng tensyon sa hangin. Isang paalala ng responsibilidad na aking pinili. At doon, sa gitna ng dalawang lalaking nagmamahal sa akin, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa isang sangandaan na puno ng pag-aalinlangan. Ang puso ko'y lumalaban. Pilit na hinahanap ang tamang daan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabalot sa akin. Alin ang pipiliin ko? Ang pagmamahal na dati ko nang natagpuan o ang responsibilidad na aking tinanggap? Sa paglabas ni Marco ng simbahan, iniwan niya ang isang bagay sa aking palad. Isang munting pendulum na simbolo ng aming mga pangarap. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. At isang twist ang naghintay sa akin sa dulo ng daan. Ang pendulum ay tumigil sa gitna. Hindi gumagalaw. Parang sinasabi sa akin na ang oras ay huminto. Pinapahintulutan akong pag-isipan ng aking desisyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bawat hakbang ay mahalaga. Ang oras ay hindi pa huli upang piliin ang tunay na pagmamahal. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang aking desisyon ay nakabitin sa kawalan. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang makahanap ng daan patungo sa kaligayahan. Kahit kailan ay hindi ko inakalang darating ako sa puntong ito. Narito ako ngayon sa harap ng isang salamin. Suot ang isang puting bestida na tila yata kumakatawan sa isang bagong simula. O kaya naman ay sa isang wakas. Ang mga bulaklak na nakapalamuti sa aking buhok ay mistulang korona ng mga rosas. Malambot ngunit mabigat sa ulo, habang ang mga mata ko'y hindi maikubli ang lungkot na pilit kong itinatago sa likod ng pilit ng ngiti. Kasalukuyan akong naghahanda para sa aking kasal. Isang kasal na hindi naman talaga ako ang pumili. Sa bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa altar, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho ng mga pangarap na minsan ko nang pinangarap kasama si Adrian. Si Adrian na siyang tunay na laman ng puso ko. Ang lalaking minsay nagbigay kahulugan sa mga pangarap kong tila ngayon ay pilit kong nililibing. Ngunit ngayon, ang aking kapalaran ay nakatakda kay Marco. Siya ang lalaking pinili ng aking mga magulang para sa akin. Isang lalaking mabait, matalino, at may mabuting kalooban. Alam kong sa kanya, magiging maayos ang aking buhay. Ngunit paano ang puso kong tila nabibiyak sa bawat pintig? Sa likod ng mga ngiting iyon,
Nararamdaman kong kahit papaano ay may pag-aalala siyang baka hindi ko kayanin ng lahat ng ito. Handa ka na ba? Tanong ni Marco habang nakatayo siya sa pintuan ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at tila ba tinatanaw ang kaluluwa kong naguguluhan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila ang kabutihan niya. Si Marco ay hindi nararapat sa isang pusong hati. Handa na! Sagot ko. Kahit hindi ko tiyak kung para sa alin. Para sa kasal ba o sa paglimot kay Adrian? Sa bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa altar, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho ng mga pangarap na minsan ko nang pinangarap kasama si Adrian. Nililingon ko ang mga nakaraan, ang mga alaala naming magkasama na puno ng saya at pagmamahal. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga bulong ng mga bisita, ang mga palakpak, at ang mga pag-iyak ng kaligayahan. Ngunit sa likod ng mga ito, may isa pang tinig na pumipintig sa aking puso. Isang tinig na matagal ko nang nilimot ngunit ngayoy bumabalik kasama ng mga alaala. Sa gitna ng mga bulaklak at mga ilaw, napansin kong may isang taong nakatayo sa likod ng simbahan. Isang pamilyar na anyo. Isang pamilyar na nangiti. Si Adrian. Hindi ako makapaniwala. Bakit siya narito? Sa lahat ng araw. Bakit ngayon pa? Habang naglalakad ako sa altar, siya ay lumapit at nag-abot ng isang liham. Para sa iyo! Bulong niya bago siya lumisan. Hindi ko na nagawang habulin siya dahil patuloy ang seremonya. Pinili kong huwag buksan ang liham hanggat hindi natatapos ang seremonya. Ang mga mata ko'y puno ng mga katanungan habang kami ni Marco ay nagpalitan ng mga sumpa. Hindi ko maikakaila ang kaba sa dibdib ko. Ano kayang laman ng liham na iyon? Bakit ngayon pa siya nagparamdam? Nang matapos ang kasal, kaagad akong nagtungo sa isang tahimik na sulok ng bulwagan. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang liham. Isang simpleng papel, ngunit taglay nito ang bigat ng 1,000 alaala. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Alam kong huli na ang lahat. Simula ng liham. Ngunit nais kong malaman mo na hindi kita kailanman nakalimutan. Nandito lang ako, nagmamasid, naghihintay. Alam kong mali ang pagkakataon. Ngunit sana'y malaman mong mahal kita. At kung sakaling dumating ang araw na magbago ang iyong isip, nandito lang ako. Nang matapos kong basahin ang liham, naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha sa aking mga pisngi. Nais kong magalit, nais kong sisihin siya, ngunit sa halip ay naramdaman ko ang sakit ng isang pag-ibig na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Ano ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang bagong bukas na puno ng katanungan at panghihinayang? Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang kamay ni Marco sa aking balikat. Okay ka lang ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung paano ko maitatago pa ang lihim na ito. Kasabay ng pagdiriwang ng aming bagong simula, nararamdaman ko ang simula ng isang bagong yugto ng aking buhay. Isang yugto na puno ng mga tanong at mga desisyong kailangang harapin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Sa bawat hakbang na gagawin ko, dadalhin ko ang liham ni Adrian sa aking puso. Isang paalala ng pag-ibig na kailanman ay hindi mawawala. At sa mga susunod na araw, isang tanong ang patuloy na naglalaro sa aking isipan. Magkakaroon pa kaya ng pagkakataon ng aming pag-ibig? O ito na ba ang huli naming kabanata? 1 linggo bago ang kasal namin ni Adrian, hindi ko pa rin magawang makahanap ng kapayapaan sa aking puso. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba lalong bumibigat ang aking damdamin. Sinubukan kong mag-focus sa mga preparasyon, sa mga detalye ng kasal na pinapangarap ng bawat dalaga, mula sa disenyo ng aking damit,
Sa mga bulaklak na magpapalamuti sa simbahan, hanggang sa listahan ng mga bisita. Ngunit sa kabila ng magagarbong plano, tila ba may kulang? Ang saya na dapat kong maramdaman ay hindi ko makita. Nang sumapit ang Sabado, nagpasya akong bumisita sa aming lumang bahay sa probinsya. Doon namin madalas magtagpo ni Marco, ang lalaking tunay kong mahal. Alam kong hindi tama ang ginagawa ko. Ngunit para bang may bahagi ng puso ko na humihila sa akin pabalik sa kanya. Sa bawat hakbang ko papunta sa aming paboritong tambayan, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, tila ba bumabalik ang lahat ng alaala. Doon kami unang nagkakilala. Doon kami unang nangarap ng magkasama. Pagdating ko, naroon siya. Si Marco. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at pag-aalala. "Bakit ka nandito, Mia? Alam mo bang mali ito?" Tanong niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko ang saya sa kanyang muka. "Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan kitang makita." Sagot ko. Ang aking puso ay tila ba nagluluksang ibon na nagwawala sa kanyang hawla. Pilit na gustong lumaya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking mga kamay. "Mia, alam kong hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Palagi kitang mamahalin." Sa kanyang mga salita, naramdaman kong bumabalik ang mga damdamin. Ang pagmamahal ko kay Marco ay tila isang ilog na hindi mapigilan ang pag-agos. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may responsibilidad akong kailangan tuparin. Hindi ko kayang talikuran ang pangakong binitiwan ko para sa pamilya ko. Kailangan kong pumili at alam kong hindi magiging madali ang aking desisyon. Nagpaalam ako kay Marco. Ngunit bago ako umalis, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. "Mia, kung sakaling magbago ang isip mo, palagi lang akong narito. Handa akong maghintay." Sa pagbalik ko sa lungsod, halos hindi ko maalis sa isip ang kanyang mga huling salita. Nag-aalinlangan ako. Hindi ko alam kung tama ba ang aking ginagawa. Dumating ang gabi at hindi ko mapigilan ang pagluha. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Nang sumapit ang araw ng kasal, lahat ay abala. Ang mga bisita ay nagsisimula ng magdatingan. Ang mga bulaklak ay nagkalat sa paligid ng simbahan. At ang tunog ng mga instrumento ay nag-uumapaw sa musika. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila ba ako ay nasa isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko ginusto. Nakatayo na ako sa harap ng altar. Suot ang damit pangkasal na dapat sana'y simbolo ng kaligayahan. Si Adrian ay nakangiti sa akin, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng kanyang saya, alam kong may bahagi ng puso ko na hindi ko maabot. Ang pagmamahal na para sa kanya ay tila isang anino na hindi ko mahahagilap. Habang nakikinig kami sa sermon ng pari, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Lahat ng mata ay napatingin sa direksyon ng tunog, kabilang ang akin. Hindi ko inaasahan ang aking makikita. Si Marco, nakatayo sa may pintuan, may hawak na sulat. Nagkatinginan kami, at sa isang iglap, nagising ang lahat ng damdamin na matagal ko nang itinatago. Hindi ko alam ang gagawin, ngunit alam kong hindi ko siya kayang iwan ng ganito. Si Marco, sa kanyang mga mata, ay nagsusumamo. Humihiling na pakinggan ko siya. "Marco, bakit ka nandito?" Tanong ni Adrian, puno ng pagtataka at bahagyang galit. "Bago ka magdesisyon, Mia, gusto kong malaman mo ang lahat. May lihim na dapat mong malaman," sabi ni Marco, at inabot sa akin ang sulat. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang inaabot ang papel. Habang bumabasa, unti-unti kong natuklasan ang sikreto ng aming mga magulang. Isang kasunduan na magbabago sa lahat. Ang kasunduan ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa isang utang na pag-ibig mula sa nakaraan.
Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na mababago ang desisyon ko. Ngunit, ang alam ko lang, kailangan kong malaman ang buong katotohanan bago ako magpatuloy sa altar. At sa kabila ng lahat, ang tanong ko sa sarili ay, paano ko haharapin ang katotohanan sa likod ng lihim na ito? Sa kabila ng pag-aalala sa aking puso, nagpatuloy ang buhay sa loob ng aming tahanan. Ang mga paghahanda para sa nalalapit na kasal ay patuloy, tila isang piyesta na walang humpay. Ang mga bulaklak ay dumarating araw-araw. Ang mga musikero ay nakatakda na. At ang mga bisita ay unti-unting nagkukumpirma. Ngunit sa kabila ng kislap at ningning sa paligid, ako'y unti-unting lumulubog sa dagat ng panghihinayang. Hindi ko maiwasang bumalik ang isip sa mga alaala ng nakaraan, lalo na kay Daniel, ang lalaking tunay kong mahal. Sa mga pagkakataon na kami magkasama, ang mundo ay tila isang lugar na puno ng pag-asa. Siya ang aking sandalan, ang aking kaligayahan, ngunit sa huli, kinailangan kong piliin ang pamilya kaysa sa sarili kong damdamin. Sa umagang iyon, nagpasya akong pumunta sa lumang parke kung saan madalas kaming nagpupunta ni Daniel. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ng puno ay umiikot sa hangin, tila sumasayaw sa musika ng kalungkutan. Umupo ako sa bangkong gawa sa kahoy na madalas naming inuupuan. Sa aking bulsa, naroon pa rin ang lumang litrato namin ni Daniel. Ang aming mga ngiti ay tila walang pag-aalinlangan. Habang nakaupo roon, may lumapit sa akin na isang matandang babae. Hindi ko siya kilala. Ngunit may kakaibang init sa kanyang mga mata. May mga bagay na hindi mo maaaring ipagkait sa puso. Wika niya. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa yaman o pangalan, kundi sa mga taong pinili mong mahalin. Nanatili akong tahimik, iniisip kung paano niya nalalaman ng aking pinagdaraanan. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngumiti siya ng malumanay. Dahil minsan, nakaharap din ako sa desisyon na tulad ng sa iyo. At ang aking pinili ay nagbago sa takbo ng aking buhay. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Ngunit bago pa ako makapagtanong pa, nagpaalam na siya at naglakad palayo. Nais kong habulin siya. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakatanikala sa lupa. Bumalik ako sa bahay na puno ng pag-iisip. Ang aking ina ay abala sa pag-aayos ng mga detalye ng kasal. Anak, kailangan mong subukan ang iyong damit pang kasal. Masaya niyang sabi habang hawak ang magandang damit na puti. Sumunod ako sa kanya. Ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar. Sa loob ng silid, suot ko ang damit. At sa salamin, nakita ko ang aking refleksyon. Isang refleksyon na puno ng pag-aalinlangan. Ang aking ina ay napansin ng aking katahimikan. Mahal mo ba siya? Tanong niya. Hindi makatingin sa akin. Napalunok ako. Hindi malaman ang isasagot. Ang katotohanan ay hindi ko alam kung ano ang tunay kong nararamdaman kay Marco, ang lalaking papakasalan ko. Siya ay mabuti, may pagmamahal. Ngunit ang aking puso ay tila nakagapos sa nakaraan. Bilib ako sa iyong tapang. Bulong ng aking ina. Ngunit sana'y maging masaya ka sa iyong pinili. Sa kanyang mga salita, naisip ko ang sakripisyo ng pagmamahal. Ang pag-ibig na hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba. Ngunit hindi ko rin maalis ang tanong, paano kung mali ang aking pinili? Sa gabi ng kasal, habang nakatayo sa altar, naroon si Marco, nakangiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ng pangako ng magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may isang anino na tila nagkukubli. Habang nagsisimula ang seremonya, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Ang mga bisita ay napalingon, at ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Bumalik si Daniel, nakatingin sa akin, puno ng emosyon.
ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga mata ni Daniel ay puno ng pakiusap, ng pagmamahal. Ang kanyang presensya ay isang alingawngaw ng nakaraan na tila hindi ko kayang talikuran. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sa harap ko ay ang dalawang lalaki. Isa na aking pinili para sa pamilya at isa na aking pinili para sa puso. Ang oras ay tila tumigil at ang aking desisyon ay nasa aking mga kamay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kalungkutan ng pag-ibig na sinakripisyo. Ngunit sa likod ng kalungkutan, may liwanag na nagkukubli, isang pag-asa na hindi ko pa natutuklasan. At sa aking kamay, naroon ang singsing na simbolo ng kasal. Ngunit ang tanong ay, sino ang aking pipiliin? Nakatitig ako sa aking sariling refleksyon sa salamin ng aparador sa kwarto. Ang aking malalim na paghinga ay tila bumibigat sa bawat segundo. Isang linggo na lang bago ang araw ng aking kasal kay Lucas, ang lalaking pinili ng aking mga magulang para sa akin. Sa likod ng aking isip, ang bawat hakbang ko ay parang isang sapilitang pagtanggap sa kapalaran na hindi ko pinili, ngunit hindi rin ganap na tinatanggihan. Mula sa labas, naririnig ko ang mga tunog ng paghahanda. Ang mga bulaklak, ang musika, ang mga dekorasyon, lahat ay perpekto. Lahat ay para sa akin, para sa amin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang kalungkutan ang bumabalot sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng kasayahan ng aking pamilya, naroon ang isang bahagi sa akin na hindi mapatahimik. Si Daniel, ang lalaking tunay kong mahal, ay naging alaala na lamang. Sa tuwing sasagi siya sa aking isipan, nangangatal ang aking damdamin. Paano ko ba nagawang ipagpalit ang aking sarili para sa kapakanan ng pamilya? Ang kanilang negosyo ang nag-uugnay sa kasal namin ni Lucas. Isang kasunduan na magbibigay sa kanila ng seguridad sa hinaharap. Ngunit ang kapalit ay ang aking kaligayahan, ang aking pag-ibig. Kinailangan kong magpakita ng tapang sa labas. Sa tuwing titingin ako kay Lucas, sinusubukan kong tingnan siya bilang isang lalaking maaari kong mahalin. Hindi siya masama. Siya ay maginoo, mabait, at may magandang hangarin. Ngunit ang puso ko ay nananatiling nakatali kay Daniel, ang lalaking nagpatawa sa akin sa mga sandaling kailangan ko ng kalinga. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hardin ng aming bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Bigla akong nagulat nang marinig ko ang pamilyar na tinig. "Elena!" tawag ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot at pag-asa. Napalingon ako at sa aking harapan ay naroon siya, si Daniel. Hindi ko siya inaasahan. Hindi ko inaakalang makikita ko pa siya bago ang kasal. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salitang hindi binibigkas. "Daniel! Paano? Bakit ka nandito?" Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang hinagpis. "Elena, hindi ko kayang hayaan kang mawala sa akin ng ganito. Alam kong may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit mahal kita, Elena. Alam kong mahal mo rin ako." Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng pag-asang matagal ko nang kinikimkim. Ngunit ang realidad ng sitwasyon ay tila isang pader na nagbubukod sa aming dalawa. "Daniel, ang kasal. Hindi ko pwedeng talikuran ang obligasyon ko sa pamilya." Ang sagot ko. Bagamat ang puso ko ay gustong sumigaw ng ibang bagay. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kahit kaunting kapanatagan. "May paraan, Elena. Alam kong may paraan. Basta't magtiwala ka sa akin." Nagsimula akong mag-isip.
Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang plano niya? Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Elena, kailangan mo akong paniwalaan. May pagkakataon pa tayong baguhin ang lahat. Ang kanyang bulong na puno ng pag-asa. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko na parang isang patak ng ulan na bumagsak mula sa langit. Ang pag-asa at pag-aalinlangan ay naglaban sa loob ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang tanggihan ang nararamdaman ako para kay Daniel. Sa oras na iyon, isang ideya ang sumagi sa akin. Kung may paraan nga para baguhin ang aking kapalaran, handa ba akong ipagsapalaran ng lahat? Handa ba akong iwan ang kasiguraduhan para sa pag-ibig na hindi ko kayang ipagpalit kahit sa alinmang bagay? Habang nakatitig ako kay Daniel, ang mga tanong na ito ay tila bumuo ng isang desisyon sa aking isip. Ngunit bago ko pa man mabigkas ang aking pasya, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang pamilyar na boses na puno ng galit at hinanakit. "Elena, ano ang ginagawa mo rito?" Sigaw ni Lucas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. At sa pagkakataong iyon, alam kong isang bagyo ang paparating. Ang mga desisyon ay hindi na magiging madali. At ang bawat hakbang na gagawin ko ay may kaakibat na kapalit. Ngunit alam kong kailangan kong pumili. Kailangan kong ipaglaban ang tama o ang nararamdaman ko. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. At sa likod ng kanyang galit, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na matagal nang itinatago. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila lumusot sa aking balat. Sinasamahan ng mga alaala ng nakaraan na hindi ko mawari kung paano ko kakalimutan. Sa bawat hakbang ko patungo sa altar, ramdam ko ang bigat ng desisyon kong ito. Isang kasal na kailanman ay hindi ko pinangarap, ngunit pinilit kong yakapin para sa kapakanan ng aking pamilya. Sa mga mata ng mga bisitang nakatingin sa akin, ang saya ay tila hindi para sa akin, kundi para sa mga pangarap nila sa aming pamilya. Ang mga bulaklak na puti at rosas ay nakapalibot sa simbahan. Sinasalamin nito ang kagandahan ng isang pag-iisang dibdib. Ngunit sa likod ng mga ngiti ko ay ang kirot na unti-unting bumabalot sa aking puso. Sa kabila ng lahat, naroon siya. Si Adrian, ang lalaking matagal ko nang minamahal. Nakaupo siya sa likuran, tila nalulunod sa sariling kalungkutan. Ang aming mga mata ay nagtagpo sandali, sapat na upang maramdaman ang mga damdaming pinilit kong ibaon sa limot. "Isabel!" Bulong ni Mama habang inalalayan niya ako. "Para sa ikabubuti ng lahat ito. Alam kong mahirap, pero alam kong kaya mo." Tumango ako, kahit alam kong ang pagtango na iyon ay pag-amin sa isang kapalaran na hindi ko ginusto. Hiniling ko noon na ang araw ng aking kasal ay puno ng pagmamahal at saya. Ngunit ito'y naging isang palabas. Isang sakripisyo para sa mga pangarap ng aking pamilya. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay dumaan sa akin na parang hangin, walang kahulugan, walang damdamin. Hanggang sa dumating ang sandaling kailangan kong sabihin ang mga katagang magtatali sa akin sa isang buhay na hindi ko pinili. "I, Isabel, take you, Daniel, to be my lawfully wedded husband." Ang bawat salita ay tila nagiging mabigat. Bawat letra ay isang hakbang palayo sa pag-ibig na matagal ko nang tinanggap sa puso ko. Habang naririnig ko ang mga katagang iyon mula sa aking bibig, isang parte ng aking puso ang tuluyang nawala. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit kong ngumiti. Para sa kanila, para sa kanya. Para kay Daniel na walang ibang hangad kundi ang kaligayahan ko.
kahit alam niyang ang puso ko ay hindi sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang salo-salo. Ang mga bisita ay nagtatawanan at ang musika ay nagbigay ng buhay sa paligid. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pagod ng emosyon sa aking katawan. Lumabas ako saglit sa hardin. Hinahanap ang katahimikan sa gitna ng lahat ng kasiyahan. Sa isang sulok ng hardin, nakita ko si Adrian. Nakatingin siya sa mga bituin. Parang may hinihintay na kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa kanya. Lumapit ako at hindi ko mapigilang magsalita. Adrian! Bulong ko, puno ng kirot at pangungulila. Alam mong wala akong ibang ginawa kundi sundin ang kagustuhan ng pamilya. Alam mo rin ang sakit na dulot nito. Ngumiti siya ng malungkot. Isabel, alam kong pinili mo ito para sa kanila. At alam kong hindi ka masaya, pero mahal kita, kahit ano pa man ang mangyari. Ang kanyang mga salita ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Alam ko ang pagmamahal namin ay hindi na maaaring ipaglaban. Ngunit sa sandaling iyon, tila may pag-asa pa. Biglang dumating si Daniel, hawak ang isang maliit na kahon. Isabel, may nais akong ipakita sa iyo. Bumukas ang kahon at naroon ang isang singsing na hindi ko inaasahan. Isang singsing na may simbolo na pamilyar sa akin. Isang simbolo ng pag-ibig na minsan kong ibinigay kay Adrian noong kami magkasama pa. Natagpuan ko ito sa mga lumang gamit ng pamilya mo. Sabi ni Daniel, hindi alam ang kahulugan nito. Akala ko magugustuhan mo. Napatingin ako kay Adrian na tila nagulat din sa natuklasan. Ang singsing na iyon ay tanda ng aming nakaraan, ng isang pag-ibig na hindi kailanman nawala sa aking puso. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagmamahal ko para kay Adrian ay hindi kailanman maaaring maglaho, kahit anong pilit kong itago. Sa likod ng mga ngiti at kasiyahan ng araw na iyon, may isang lihim na hindi ko inaasahang muling mabubuhay. Ang singsing na iyon ay patunay ng isang pagmamahalan na hindi ko maikakaila kahit pa ako'y ikinasal na sa iba. Sa harap ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang pagbabagong hindi inaasahan. Isang twist na maaring magbago ng lahat ng aking piniling landas. Sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy akong naglakbay sa landas na tila itinakda para sa akin. Ang landas ng pag-aasawa na walang kasiguraduhan ng tunay na kaligayahan. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at ang sakit ng pagkawala ng pag-ibig na tunay kong hinahangad. Subalit, sa kabila ng pagdurusa, hindi ko maitatanggi ang pag-asa ninisa naton unti-unting umusbong sa aking puso. Paano kung may pagkakaiba sa kwento na hindi ko pa natutuklasan? Paano kung ang landas na ito ay may nakatagong hiwaga na hindi ko pa nasisilayan? Nang dumating ang araw ng aming kasal, ang buong paligid ay puno ng saya at ngiti. Ngunit sa loob ko, may bahagi pa rin ng pusong nagtatago ng hinanakit. Habang suot ko ang puting damit na tila simbolo ng bagong simula, ramdam ko ang pagkapit ng aking pamilya sa mga pangarap na dala ng pag-iisang dibdib. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, na para bang ang kasal na ito ang magiging susi sa kanilang mga pangarap na matagal nang inaasam. Sa altar, habang naglalakad ako papunta kay Marco, ang lalaking pinili para sa akin, hindi ko maiwasang isipin si Daniel. Ang tanging taong nagpatibok ng puso ko sa paraang hindi ko kailanman naramdaman sa iba. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangako, na hindi ko na maririnig muli. Ngunit sa bawat hakbang, pinilit kong itatak sa isip na si Marco ang aking kapalaran, ang taong dapat kong mahalin. Nang kami ay magpalitan ng sumpa, nakikita ko ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Sa kabila ng aming sitwasyon,
Hindi ko maitatanggi ang kanyang pagnanasa na maging bahagi ng buhay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, na para bang umaasa siya sa isang pag-ibig na maaaring umusbong sa pagitan namin kahit pa hindi ito ang una kong naramdaman. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi pa rin ng aking puso ang umaasa na ang pag-ibig na tunay kong hinahanap ay matatagpuan ko pa rin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may bahagi ng aking sarili ang hindi pa rin maalis sa nakaraan. Sa gabi ng aming kasal, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang tila kakaibang koneksyon kay Marco. Ang mga bituin ay tila nagsasabing may kwento pa kaming bubuin. Isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang lumalalim ang gabi, napansin kong tahimik si Marco at tila may iniisip na malalim. May gusto akong ipagtapat sa'yo, sabi niya habang nakatingin sa mga bituin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero kailangan mong malaman. Bigla akong kinabahan. Ano ang kanyang sasabihin? May lihim ba siyang itinatago na magbabago sa lahat ng ito? Sa kabila ng kaba, hinanda ko ang sarili sa sasabihin niya. Ano yun, Marco? Tanong ko, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Alam kong hindi mo pa ako lubos na kilala, pero may bahagi ng buhay ko na hindi mo pa alam. Sagot niya, na tila may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ang kasal na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasama natin. May ibang rason kung bakit pumayag ang mga magulang natin sa kasal na ito. Hindi ko na maiwasang magtanong, ano ang rason, Marco? Ano ang hindi ko pa alam? Sa bawat salita na kanyang binibitawan, tila may bumubukas na pintuan ng katotohanan na hindi ko pa natutuklasan. Ang pamilya ko'y may mga lihim na hindi mo pa alam. Ang kasal na ito ay bahagi ng isang kasunduan na mas malaki pa sa ating dalawa. Ang yaman ng pamilya mo ay may koneksyon sa ating pamilya. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Yaman? Kasunduan? Hindi ko na maiwasang magtanong kung ano ang totoong dahilan sa likod ng kasal na ito. Habang iniisip ko ang mga posibleng senaryo, naramdaman ko ang pagkalito at kaba. Ano ang ibig sabihin nito? Bago pa man ako makapagsalita, may biglang dumating na tawag mula sa aking telepono. Isa itong mensahe mula kay Daniel. Nasa labas ako, kailangan kitang makausap. Ang puso ko'y biglang pumintig ng mabilis. Ano ang gagawin ko? Sa isang iglap, ang gabi ng kasal na dapat puno ng pag-asa ay naging gabi ng pagkalito at ng mga tanong. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam ko na ang desisyon ko sa mga susunod na sandali ay magbabago sa aking kinabukasan. Habang nakatingin ako kay Marco, at sa mensahe ni Daniel na nasa aking telepono, naramdaman ko ang tila pagharap sa isang sangandaan. Ang gabi ay puno ng mga lihim at ng mga desisyon na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang kasal na ito ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng mga twist at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mga araw ay tila naging pabigat na naglalakad sa aking balikat. Habang papalapit ang araw ng kasal, hindi ko maalis ang pakiramdam na para bang unti-unting kinakain ng pag-aalala ang aking puso. Alam ko na ang desisyong pumayag sa kasal ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa kapakanan ng pamilya. Subalit, sa likod ng mga ngiti at pakikipag-usap sa mga bisita, may bahagi sa akin na patuloy na umaasa sa pag-ibig na hindi ko maaaring angkinin. Sa tuwing nagkikita kami ni Elias, ang lalaking napiling maging aking kabiyak, hindi ko maalis ang pag-iisip kung ano ang nasa isip niya. Paano kung siya rin ay may tinatagong damdamin para sa iba? Ngunit sa bawat pagkikita namin,
Palaging may pakiramdam ng paggalang at pag-unawa sa pagitan namin na tila nagpapatibay ng aming desisyon na ituloy ang kasal. Samantala, si Marco, ang lalaking tunay kong mahal, ay tila isang anino na sumusunod sa akin. Nasa likod ng bawat alaala, ng bawat hakbang na ginagawa ko. Hindi ko na siya nakikita mula nang mag-usap kami sa parke, kung saan sinabi ko sa kanyang kailangan kong sundin ang kagustuhan ng pamilya. Ngunit sa tuwing mag-iisa ako, siya ang laman ng aking isip. Ang mga ngiti niya, ang tawa niya, ang mga pangarap na nabuo naming dalawa. Lahat ng ito ay para bang mga bulalakaw na patuloy na nagliliwanag sa kalangitan ng aking isipan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking silid, nagbukas ang pinto at pumasok si Elias. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkabahala. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Pareho naming alam kung ano ang nakasalalay sa aming desisyon. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Elias, na may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tumango ako. Hindi sigurado kung saan patutungo ang pag-uusap na ito. Umupo siya sa upuan malapit sa akin at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam kong hindi mo ako mahal. Hindi ko rin alam kung kaya kitang mahalin sa paraang gusto mo. Patuloy niya. Ngunit may isang bagay akong natutunan sa mga nakalipas na buwan. Ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Sa isang banda, tama siya. Ngunit sa kabila ng mga salita niya, may bahagi sa akin ng gustong sumigaw, gustong itanggi ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko magawa. Sa halip, naramdaman ko ang luha na nagbabadyang bumagsak sa aking mga mata. Elias, kung mayroon mang ibang paraan, ang tanging nasabi ko. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti na puno ng kalungkutan. Kung may ibang paraan, siguro pareho na nating sinubukan yon. Pero nandito tayo ngayon. Tumango ako, hindi na nagawang magsalita pa. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dumampi sa akin. Isang katiting na galaw na puno ng pag-unawa. Sa sandaling iyon, alam ko na pareho kaming nakikipaglaban sa damdamin na hindi namin ganap na maipaliwanag. Habang lumalabas si Elias ng silid, naiwan akong nakatulala sa kawalan. Ang mga alingawngaw ng mga pangarap at pag-asa ay tila naglaho sa hangin. Pakiramdam ko ay nahulog ako sa isang walang hangganang hukay. Hindi alam kung paano makakabangon. Ngunit bago pa sumapit ang umaga, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang liham mula kay Marco na iniwan sa aking pintuan. Sa pag-aakala kong iniwan na niya ako ng tuluyan, ang pagkakita sa kanyang liham ay nagbigay ng pag-asa at takot sa parehong pagkakataon. Sa loob nito, may mga salitang hindi ko inaasahan mula sa kanya. May bagay akong dapat ipagtapat. Hindi ko alam kung paano sabihin ito sa iyo ng harapan, kaya minabuti kong isulat na lamang. Hindi ko maalis sa isip ko ang gabing iyon sa parke. At hindi ko rin maalis ang alam ko tungkol kay Elias. Mag-ingat ka! Ang bawat salita ay tila mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Nagiiwan ng mga bakas na hindi ko maintindihan. Ano ang ibig sabihin ni Marco? Ano ang alam niya tungkol kay Elias na hindi ko alam? Sa sandaling iyon, ang aking mundo ay nagulo. Isang misteryo na hindi ko inaasahan. Isang twist na nagpabago sa lahat. Sa kabila ng aking pag-aalala, alam kong may kailangan akong tuklasin. Isang sikreto na maaaring makapagpabago sa aming kapalaran. Ang gabi ay tila nagbabadya ng bagong yugto. Isang kabanata na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Sa likod ng mga pag-aalinlangan,
Alam kong darating ang bagong araw na may daladalang mga kasagutan sa mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ang mga araw ay tila nagiging buwan, ngunit ang bigat sa aking puso ay hindi pa rin magawang maglaho. Kasal na kami ni Marco, at bagamat magiliw siya at mabait, hindi ko maitatanggi ang pag-asa kung sana ay si Adrian ang nasa tabi ko ngayon. Sa tuwing nakikita ko si Marco, pilit kong hinuhugot ang mga ngiti mula sa aking puso. Ngunit sa kabila ng ngiting iyon ay may mga luhang hindi ko magawang ipakita. Isang umaga, habang naalmusal kami, biglang nagtanong si Marco, "Mahal, ano ba ang mga pangarap mo na hindi mo pa natutupad?" Napatingin ako sa kanya. Tila ba may gustong malaman na hindi ko mahagilap. Gusto ko sanang makapag-aral ulit at makapagtapos ng kursong nais ko. Sagot ko, kahit alam kong hindi iyon ang tunay kong pangarap. Ang tunay kong pangarap ay ang makasama si Adrian. Ngunit iyon ay isang pangarap na kailanman ay hindi ko magagawang ipagtapat sa kanya. Ngumiti si Marco, at sa kanyang mga mata ay bakas ang sinseridad. "Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Alam mo naman na lahat ng kailangan mo ay nandito na." Napatitig ako sa kanya, at sa loob-loob ko ay naisip kong mabuting tao si Marco. Pilit kong iniiwasan ang pag-iisip na mali ang desisyon kong pakasalan siya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may tanong na hindi ko pa nasasagot. Mahal ko ba siya? Habang naglalakad kami sa hardin ng aming bahay, nakita ko ang mga rosas na nagsisimula ng mamulaklak. Ang bango ng mga bulaklak ay tila isinama ang damdamin ko sa isang alaala. Isang alaala ng bahay namin dati kung saan madalas kaming maglakad ni Adrian. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nangangarap ng aming mga kinabukasan. Ang mga pangarap na iyon ay tila mga rosas na nalanta sa paglipas ng panahon. Habang naglalakad pa kami ni Marco, naramdaman kong may nais siyang sabihin. Alam mo ba na minsan ay pakiramdam ko ay hindi mo ako ganap na mahal? Napahinto ako sa aking paglalakad. Naramdaman ko ang kanyang kamay na unti-unting bumitaw sa akin. "Marco, hindi naman ganoon. Siguro kailangan lang nating mas makilala pa ang isa't isa." Sagot ko, bagamat alam kong may bahagi ng kanyang tanong na totoo. Nagpatuloy siya. "May nararamdaman ka bang iba para sa ibang tao?" Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. "Marco, ang mahalaga ay nandito tayo para sa isa't isa. Ikaw ang asawa ko. At wala nang iba pang mahalaga." Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, ang puso ko ay tila tinutusok ng matutulis na tinik ng mga rosas. Alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon upang maalis ang mga pagdududa sa kanya. Isang gabi, habang nasa kwarto kami at nag-uusap, bigla niyang binuksan ang isang kahon. "May gusto akong ipakita sa'yo," sabi niya. Sa loob ng kahon ay isang lumang litrato. Isang litrato na ikinagulat ko ng husto. Ito ay larawan ko. Larawan ko kasama si Adrian, na hindi ko alam kung paano napunta sa kanya. "Marco, saan mo nakuha ang litratong ito?" Tanong ko, puno ng pagtataka at kaba. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang ngiti ay may halong lungkot. "Nahulog ito mula sa lumang libro na binigay mo sa akin." Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Kailangan kong aminin sa iyo, Marco. Si Adrian ang mahal ko noon, ngunit ipinagpalit ko siya para sa kasal natin. Alam kong hindi ito tama, ngunit iyon ang totoo. Tumahimik siya, at sa katahimikan ay narinig ko ang kabog ng aking dibdib. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa kwarto. Tila ba nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. "Alam ko," sabi ni Marco, na ikinagulat ko. "Alam ko kung sino si Adrian, at may isang bagay kang hindi alam. Hindi ako makapagsalita.
Naghihintay ako sa kanyang susunod na sasabihin. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lihim na hindi ko pa natutuklasan. Si Adrian. Siya ang kapatid ko. Bulong niya habang hinawakan ang aking kamay. Napatigil ang aking mundo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang revelasyong iyon. Ang taong mahal ko, ang taong iniwan ko para sa asawa ko, ay kapatid pala ng lalaking pinili kong makasama. Ngunit bakit hindi ko ito alam? Bakit walang nagsabi sa akin? Sa likod ng mga tanong na ito ay ang pagdududa kung tama nga ba ang desisyon kong pakasalan si Marco. Naramdaman kong sa wakas ay dumating na ang tunay na pagsubok sa aming relasyon. At sa kabila ng lahat, isa lamang ang sigurado. Ang kwento namin ay hindi pa tapos.